Si Li Ping o Paul ay 40 years old at naninirahan sa Shenzhen. Isa siyang matagumpay na negosyante. High school pa lamang si Paul ay matalino na talaga siya. Siya nag-aral ng kanyang kolehiyo sa Wuhan University. Pagka-graduate niya, naging president si Paul ng isang investment company sa Shenzhen. Kung nagtagumpay man siya sa kanyang negosyo, hindi naman naging maayos ang kinalabasan ng kanyang buhay kasama ang asawa. Sila ay naghiwalay at nagkaroon ng anak na babae. Nagpatuloy si Paul sa kanyang karera at nanatiling single. Sa edad na 40, kahit napapalibutan siya ng maraming babae, wala namang nakita si Paul na babae na sa tingin niya ay makakasundo niya. September 2014, tinanggap ni Paul ang isang imbitasyon para dumalo sa isang eleganteng dinner party mula sa isang kaibigan. Sa hindi inaasahan ay doon pala ni Paul matatagpuan ang babaeng magpapatibok muli ng kanyang puso. At yon ay si Zhang Shudan o Denise. Si Denise ay pinanganak noong 1985 at graduate din sa Wuhan University kapareho ni Paul. Sa mga oras na yon, si Denise ay manager ng isang bangko. Nagkataon na si Denise ang representative ng bangko kaya siyang nakadalo sa nasabing event. Binigyan ni Paul si Denise ng kanyang calling card. Ngunit hindi sila kaagad nakapag-usap, pero makalipas ang isang buwan, si Denise mismo ang nag-message kay Paul. Hinanap niya ang social media ng lalaki at doon siya nag-message. Simula noon napapadalas na ang kanilang pag-uusap at madalas na din sila nagkikita sa labas para kumain ng dinner. Sa isang pagkakataon ay naikwento ni Denise ang buhay niya kay Paul. Sinabi niya na 3 taon pa lang siya ay nag-divorce na ang kanyang mga magulang, kaya simula noon tumira na siya sa kanyang lolo at lola. Iginapang nila ang pag-aaral ni Denise at pagka-graduate niya sa kolehiyo, nagdesisyon siya na magtrabaho sa Shenzhen para makatulong naman sa kanyang lolo at lola. Unti-unting nahulog ang loob ni Paul kay Denise at di nga nagtagal ay nagkaroon na sila ng relasyon. November 2014, sinabi ni Denise kay Paul na maliit lang kanyang sahod sa bangko. Kaya ang kanyang sahod ay halos kulang pa sa pagbabayad ng kanyang bahay, pagbili ng kanyang mga personal na gamit at nagpapadala pa siya sa kanyang lolo't lola. Lakas loob din na sinabi ni Denise na kung pwede ba na doon na siya tumira kay Paul. Agad na pumayag si Paul sa kagustuhan ni Denise at katunayang masaya pa siya dahil makakasama na niya ang kanyang girlfriend. Sobrang na-appreciate ni Paul ang pagiging maalaga at maalalahanin ni Denise, kaya mas lalo siyang na-in-love sa babae. Habang tumatagal, napapadalas na ang pagdemand ni Denise kay Paul na bilhan siya ng mga mamahaling bagay, gaya ng mga damit, sapatos, bags at alahas. At dahil marami negosyo si Paul, hindi naging problema sa kanya ang pera. Ibinibigay niya ang lahat ng kahilingan ng kanyang nobya na maluwag sa kanyang loob. Noong January 2015, nakiusap si Denise na payagan siya ni Paul na bumiyahe papuntang Saipan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ayon kay Denise, kulang ang kanyang pera. Kaya wala nang tanong-tanong pa na nag-transfer kaagad si Paul sa kanyang account ng perang panggastos. February 2015, pagka-uwi mula sa trabaho, sinalubong si Paul ni Denise ng isang magandang balita na siya ay buntis. Kasunod noon ay kaagad na sinabi ni Denise na magpakasal na sila bago pa isilang ang kanilang anak. Pero medyo nag-alangan pa si Paul dahil gusto niya na hindi madaliin ang pagplano ng kanilang kasal. Makalipas ang ilang linggo, nakita ni Paul na mukhang nag-aalala at tahimik si Denise. Noong tinanong siya ni Paul kung bakit, sinabi ni Denise na nalaman niya na may sakit ang kanyang lola at kinakailangan niyang madala sa hospital. Gusto umano niyang umuwi para malagaan niya mismo ang kanyang lola. Naawa si Paul sa narinig kaya binigay niya ang isa sa kanyang credit card kay Denise at sinabi na alagaan mong mabuti ang iyong lola. Makalipas ang isang buwan sa pananatili sa bahay ng kanyang lola at lolo, tumawag si Denise kay Paul at sinabi na naubos na niya ang laman ng credit card. Wala ang pag-alinlangan na nagpadala ulit si Paul ng $12,000 o halos 705,000 sa peso kay Denise. Sabay sabi kay Denise na hindi importante ang pera. Mas importante ang kalusugan ng lola mo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Pagkabalik ni Denise sa Shenzhen, sinabi ulit niya kay Paul na lumalaki na ang kanyang tiyan. Kailangan na nila magpakasal para opisyal na ang kanilang pagsasama. Sinabi din niya na siya nang mag-aalaga sa 8-year-old na anak ni Paul sa una nitong asawa.
Natash si Paul sa sinabi ni Denise kaya siya pumayag sa kagustuhan nito na magpakasal. May 15, 2015 nagpakasal sina Denise at Paul sa lugar kung saan nakatira ang lolo at lola ni Denise. Doon nila itinaos ang napaka-ingranding kasal. Pagkatapos ng kanilang kasal, hiniling ni Denise kung pwede ba ni Paul mabilhan ng bahay ang kanyang lolo at lola. Matanda na umano sila pero wala pa silang maayos na tirahan. Dahil gusto rin ipakita ni Paul ang pagmamahal niya kay Denise, pumayag siya na bumili ng isang apartment para sa kanila. Pagkabalik nila sa Shenzhen, humirit ulit si Denise na bumili sila ng bagong apartment. Hindi makahindi si Paul sa demand ng kanyang misis, kaya bumili siya ng panibagong apartment at nakapangalan yon kay Denise. Makalipas ang ilang araw, humingi na naman ng pera si Denise kay Paul para umano sa itatayo niyang negosyo. June 18, 2015, bandang alas 10 ng umaga nag-transfer ng $388,000 o halos 22.8 million sa peso si Paul sa personal account ni Denise. Pagkatanggap ni Denise ng confirmation message mula sa bangko, nagpaalam siya kay Paul na aalis para pumunta sa bangko at bibili ng pagkain. Makailang beses na nag-message si Paul kay Denise kung nakuha na ba niya ang pera at kung anong oras siya babalik. Pero wala siyang natatanggap na reply mula kay Denise. Hanggang kinagabihan pag-uwi niya mula sa trabaho, hindi pa rin niya mahanap si Denise. Napakatahimik ng kanilang bahay. Pagkapasok niya sa kanilang kwarto, laking gulat niya nung nakita na nagkalat na ang kanilang mga damit sa kanilang cabinet. Nakabukas din ang mga drawers at ang kanilang safe box. At nawawala ang mga importante at mamahaling gamit nila, pati na rin ang mga importanteng documents. Kaagad na pumunta sa Nanshan District Police si Paul para i-report ang pangyayari. Ayon kay Paul, 34 days pa lang silang kasal ni Denise at buntis pa ang kanyang asawa. Matapos ang masusing investigasyon, nalaman na hindi nilooban ang bahay ng mag-asawa dahil ang may kagagawa noon ay ang kanyang mismong asawa na si Denise. Tumakas si Denise, dala-dala ang pera na nagkakahalaga ng halos 22.8 million sa peso. Dinala din ni Denise ang lahat ng mga importanteng documents ni Paul, kasama na doon ang kanyang mga IDs, household registration, property certificates, marriage certificates at Hong Kong at Macau passports. June 19, bandang alas 10 ng gabi, bumalik si Paul sa police station para alamin ang resulta ng investigasyon at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Napag-alaman na umalis sa Shenzhen si Denise noong June 18 ng 11:30 at sumakay sa Cathay Pacific papuntang Los Angeles, USA. Halos sumabog sa galit si Paul. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Pagka-uwi ni Paul, nadiskubre niya na hindi lamang nawawala ang mga importanteng documents niya. Nawawala din ang kanyang mga mamahaling relo, alahas at iba pang mamahaling bagay na nasa kanyang bahay. Hindi makapaniwala si Paul sa ginawa ni Denise sa kanya. Ang alam niya, hindi naman niya trinato ng masama si Denise at ibinigay naman niya ang mga hinihiling nito sa kanya. Dahil sa nangyari, nagduda na rin si Paul kung totoong anak nga ba niya ang nasa sinapupunan ni Denise. Kaya pumunta siya sa Shenzhen Hospital para i-check ang Mother and Child Health Card noong May 14. Nagulantang siya sa nalaman na hindi pala siyang nakalagay na ama sa registration card ng ipinagbubuntis ni Denise. Kaya pala sa tuwing nagpapa-prenatal si Denise ay mag-isa lang itong umaalis at hindi siya sinasama. Nalaman din niya na bago sila ikinasal ni Denise, dati na pala itong ikinasal pero tumagal lang ng 8 buwan ang kanilang pagsasama ng dating mister. Determinado si Paul na makausap ang dating mister ni Denise para malaman niya ang lahat. Nung nakita na sila, sinabi ni Huang na dating mister ni Denise na sila ikinasal noong 2011 pero nag-divorce din sila ng 2012 dahil sa sobrang magastos daw si Denise. Kahit pagkatapos ng kanilang divorce, patuloy pa din daw si Denise sa pagtawag kay Huang para humingi ng pera. Taon 2013, nakipagkita ulit siya kay Huang para sabihin na gusto niya na magpakasal ulit sila. Pero dahil alam ni Huang na kung sino-sinong lalaki ang kinakatagpo ni Denise, tumanggi na siya sa gusto ng babae. Doon napagtanto ni Paul na dati na palang gawain yon ni Denise ang magpakasal at makipagrelasyon sa mga mayayamang lalaki upang matugunan ang pangangailangan niya sa pera. Sa karagdagang impormasyon, na pag-alaman din na ang perang itinransfer niya kay Denise na 22.5 million ay inilipat din ni Denise sa lalaki na nagngangalang Lin Chin. Si Chin ay sikretong boyfriend ni Denise at magkasama silang pumunta sa US at siya rin ang ama ng ipinagbubuntis ni Denise. Pero dahil legal na ikinasal si Paul kay Denise, alam niya na magiging mahirap ang mga pagdadaanan niya pagdating sa legalidad.
Kaya ang una niyang plano kahit mahirap ay ang mag-file ng kaso laban kay Denise at hiniling sa mga pulis na lawakan pa nila ang kanilang investigasyon. At ang kasunod niyang plano ay gagamitin niya ang kanyang social connections at pera para makulong lamang si Denise. Pumunta din si Paul sa Department of Foreign Affairs at Police Department para mag-request ng reinstatement na kanyang personal na mga documents. Kasunod noon ay nag-file siya ng kaso sa korte at humiling na i-freeze ang mga assets ni Denise. Nag-offer din ng malaking halaga si Paul bilang reward sa taong makakapagsabi sa kanya ng kinaroroonan ni Denise. Gumastos si Paul ng napakalaking pera para sa kanyang abogado, translators, detectives at bayad sa iba pang tao na sisira sa buhay ni Denise. Gusto niyang makaganti kay Denise, kaya wala siyang pakialam kahit na gumastos siya ng malaki. Hindi naging madali ang buhay ni Denise sa US simula nung tumakas siya mula sa China. Dahil simula nung umugong na ang balita, hindi na siya tinantanan pa ng mga local media at international media pati mga press. Hindi pa kasama doon ang mga private detectives na hinire ni Paul para manmanan ang bawat galaw niya. Kaya halos nagkaroon na din ng anxiety si Denise dahil sa mga nangyayari sa kanya. Pagkatapos niyang manganak sa US, halos hindi na lumabas pa ng bahay si Denise. Pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang social media, lalo ng kanyang WeChat. Doon kinuha niya ang simpatya ng mga tao para kaawaan siya at siniraan si Paul. Dahil doon 5 sa domestic companies ni Paul ay halos nalugi at halos nahantong pa sa bankruptcy. Yun ang gustong mangyari ni Denise, ang malugi ang lahat ng negosyo ni Paul para hindi na siya habulin pa. Pero dahil nakikita niya na hindi nagpapatinag si Paul, ipina-adapt ni Denise ang kanyang anak sa isang mag-asawa sa US at nagplano ulit na tumakas papuntang Phoenix City noong 2017. Para makasurvive, bumalik sa dating gawain si Denise para may tutulong sa kanya na makakuha ng bagong identification documents. September 2018, kumuha ng panibagong detective si Paul para sundan sa Phoenix si Denise. Sa isang pagkakataon, binalak ni Denise na tumakas papuntang Mexico, pero nagawa siyang maharang ni Paul mismo dahil bumiyahe ito papuntang US. Kinasuhan ng 23 na iba't ibang kaso si Denise, kasama na doon ng illegal immigration, illegal residency at financial fraud. Sinubukan pa ni Denise na magmakaawa kay Paul para babaan sana ang kanyang kaso, pero hindi na nagpadala pa si Paul dahil walang kabayaran ang ginawa sa kanya ni Denise. Halos maubos ang pinaghirapan niyang pera dahil sa kalokohan ng babaeng yon. Hindi na rin siya natahimik simula nung umalis ito at itinakas ang pera at documents niya, kaya malabong mapapatawad pa niya si Denise. Hinatulan si Denise ng 65 years na pagkakakulong at ikinulong siya sa Tucson Foreign Women's Prison malapit sa San Francisco border sa US. Simula 2015 hanggang 2019, sa ilalim ng patuloy na pressure ng law enforcement agencies at ng judicial systems ng parehong China at US at dahil na rin sa pagpupursige ni Paul, ang malaking kasong ito ay naresolba. Taong 2017, ang Hanzhong City Court sa China ay opisyal na ibinalik sa pangalan ni Paul at 100% ownership sa mga apartments na binili niya nung sila pa ni Denise. At noong August 2020, idineklara ng korte sa Shenzhen na invalid ang kasal nila Denise at Paul. Dagdag pa doon, ang korte sa US ay iniutos kay Denise na ibalik kay Paul ang 22.5 million na nakuha niya sa lalaki. Sa loob ng 5 taong pakikipaglaban ni Paul, nabigyan din ng hustisya ang panloloko sa kanya ng babaeng minahal niya. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!